Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ating pong palakpakan ng ating Diyos na buhay. Ngayon pong umaga ito, tayo po sama-samang magpurit, sumamba sa ating Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa unang Korinto chapter 9, verse 19 to 22 po. Regarding din po sa ating mga kapatid na manunood pa lamang po sa ating live po. Ayan po. Unang Korinto chapter 9, verse 19 to 22 po. Kasabi po ng amen so nakita mo po. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Malaya ko at di-alipin ni naman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang mahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y nag-asa ng Hudyo upang mahikayat ko sila. Bagamat hindi ako saklang ng kautusan, napailalim ako dito samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko sila. Sa piling naman ng mga Hentil na di saklang ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang Hentil, di saklang ng kautusan upang sila'y mahikayat ko rin. Hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilanman lamang ay mailigtas ko, kahit sa anong paraan. Amen. Ipinapakita po ni Pablo ang puso ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Bagamat siya ay malaya, pinili niyang magpakumbaba. Nag-adjust po si Pablo sa iba. Hudyo man, Hentil, malakas o mahina, hindi para makiayon sa kasalanan, kundi upang mas marami ang maabot ng salita ng Diyos. Itinuro din po dito na bilang mga mananampalataya, kabilang po tayo yun. Tinawag din po tayo upang maging handang umunawa ng ibagay at maglingkod upang ang buhay natin ay maging daan para mapalapit ang tao kay Kristo. Amen po? Amen. Kaya patuloy tayong magpagamit sa Diyos upang lalong maraming makakilala sa Kanya. Amen. Tayo po lahat ay nangyayari. Muli, maraming Panginoong Diyos. Ang salamat po rin sa araw ito. Salamat po sa kagandahang loob ng Panginoon. Sa kabuting mo sa amin, na kami nalayang makapaglingkod sa iyo. Kami patuloy din nagpapasalamat dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa amin. Salamat po dahil araw-araw ng buhay namin ay napapatuloy ng panahon. Dalangin namin, Lord, tuloy na kami maging kagamit-gamit Panginoon para magbigay ng salita mo, mas marami pang maabot. Ikaw ang Diyos na magbigay sa amin ng puso magpapakumbaba, mapag-unawa, Panginoon. Katulad ni Pablo, na makibagay kami sa iba upang mas lalong maraming maabot ang salita mo. Dalangin namin, Panginoon, samahan mo kami sa gawain na ito, ikaw ang siyang maitaas maparangalan ng mga sa amin. Sa pag-awit namin, sa pagbigay ng pagkatoo, Panginoon, ikaw ang aming maitaas ko namin. Purihin ka, Lord, sa buhay din ng taong namin itong mamaya para ipahirap ang salita. Gamitin mo nga sa Panginoon, tunay na ikaw ang makita, ikaw ang maiiwiyan ng Panginoon sa amin. Tunay din nabigyan mo kami ng kaunawaan upang mas malinaw namin maunawaan ang salita na namumula po sa iyo. Dalangin namin, Lord, na ingatan mo ang aming mga kapatid na wala pa dito, ikaw ang Diyos na mag-ingat sa kanila. Patuloy din namin dalangin ng mga kapatid namin sa lalim. Kung sumama sa kanilang gawain ito ko, siyang maitas at matalong. Purihin ka aming Diyos na buhay, wala kang ibang itatas, kundi ikaw lang. Ito ang aming dalangin sa tulong ng Banal ng Espiritu Santo at ng tanging pangalan ng Diyos. Amen. Amen.
Amen? Handa na po ba lahat na magpuri sa Panginoon? Amen. Yung malakas, handa na po ba lahat magpuri sa Panginoon? Amen! Patuloy na magpuri sa Panginoon. Bagamat, sabi nga ng ating pastor, huwag tayong tumingin sa bilang. Tumingin tayo kung lahat ba na nandito ay tunay na nananampalataya sa Panginoon. Amen po? Kaya patuloy tayong umamit sa Kanya, patuloy natin ibigay sa Kanya yung pinakamataas na puri. Dahil tunay na binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon upang buwiin siya at sumayin siya.
awitin na inawit natin, tunay na pasalamatan natin ang Panginoon. Naniniwala po ba kayo na sa pag-ibig ng Panginoon kaya tayo narito? Yung malakas po, naniniwala po ba kayo dahil sa pag-ibig ng Panginoon tayo narito? So, patuloy natin siyang awitan, patuloy natin siyang papurihan. Bigay natin yung ating puso. Ilaan natin para sa Panginoon. Lahat ng awitin, lahat ng ginagawa natin, gawin natin ang may pag-ibig.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Tuloy pa tayo, Mami. Ituloy po natin isuko ang lahat para sa Panginoon. Ito may pagsubok. Ito may dalahin sa buhay. Ito may kasiyahan, kalungkutan. Bigay natin sa Panginoon lahat. Isuko natin ang lahat sa Panginoon. Patuloy natin kausapin ng Diyos kung plano sa atin.
O Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nagligtas sa amin. Diyos na nag-alis sa amin, Panginoon, sa kasalanan, aming Ama. Kami po ay nagpapakumbaba, sumasama sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Patuloy namin siyasatin ang puso't isip namin, Diyos. Patuloy namin alamin yung mga plano mo para sa amin. Patuloy namin kilalanin, Panginoon, na ikaw yung Diyos na handang magbago sa amin. Salamat po dahil patuloy mo kami binibigyan ng pribileyo, magpuri, umawit sa iyo. Patuloy na gamitin mo sa panambahan ko. Bawat isa sa amin, Lord, may kabigatan na bawat isa sa amin may dinadala. Pero alam namin na ikaw yung papagaan ko sa mabigat namin dalahan sa buhay. Salamat po dahil patuloy mo kami pinapalakas ng iyong mga salita. Salamat po dahil patuloy namin nalalaman yung mga salita mo. Sa umaga pong ito, patuloy kami mag-aaral, patuloy kami magsisiyasat ng salita mo, Lord. Ikaw yung magbigay sa amin ng kaunawaan. Ikaw yung magpaunawa sa mga salita na nais mong malaman namin sa araw na ito. Alisin mo yung mga balakid sa mga isip namin, Lord, upang tunay na malinaw ang mga salita mo na pumasok sa puso namin sa isip namin, Lord. Sa mga gagamitin mo at gagamitin mo sa araw na ito, alam ko po na inihanda mo ang kanyang sarili. Inihanda mo ang mga salita na bibigkasin niya sa harapan. Inihanda mo kami upang makinig, upang magawa yung mga plano mo. Salamat po, Panginoon. Binabalik po namin yung papuri, binabalik po namin yung pinakamataas na pagsamba. Sa'yo lang, Panginoon. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus, sa tulong ng Banal na Espiritu. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Amen po. Muli po natin palakpakan ng ating Diyos na buhay. Ayan. Purihin po ang ating Diyos sa pagnawit po sa Kanya. Ngayon naman po, dako po tayo sa isa pa pong parte ng ating pagsamba, ang pagbibigay o pagpapahayag po ng ating pasasalamat sa ating Panginoon. Ayan po, yung may nais po na magpasalamat sa Kanya, iwan ko lang po dito yung mic. So, kung gusto nyo pong umakyat dito para magpasalamat. So, ayan. Si Tatay Sari daw po ang unang magpapasalamat sa Panginoon. Purihin natin ang ating Diyos na buhay sa buhay ni Tatay Sari. Salamat sa Diyos. Tayo po ay narito ulit. Bagamat ay ilan lang tayo. Nakakalungkot. Pero salamat tayo. Tayong mga tunay at ito ay nananalig sa Diyos. Tayong bibitaw at tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag natin silang tularan na parang ano lang, parang sakit, napasumpong-sumpong lang. Dapat tuloy-tuloy lang tayo. Kaya ako yung papasalamat sa Panginoon na ang aking kaisipan ay lagi nasa Panginoon. Lagi ko ito dinadalangin sa Ama. Makatalo pa rin ako sa mga pagsampa sa gawain ng Panginoon. Dahil hindi natin alam ang mangyayari sa mundong ito. Lalo-lalo na dito sa Pilipinas. Halos buwan-buwan, linggo-linggo, na tayo po ay dinadaanan ng mga lalakas na bagyo. Ngayon mayroon parating na naman. Ako
nakasulat lang, mga kapatid. Ang ating mga kababayan, ang ating mga kapatiran, parang binabaliwala nila yung pangyayari. Pangyayari sa ating bayan, lalo sa Bisaya, at sa buong mundo. Napapanood natin ang mga nangyayari. Sana po lalo na tayo nagiging malapit sa Panginoon. Baka sakali hindi matuloy yung mga kalamidad na pumaraan sa ating mga lugar, sa ating bansa. Lalo nakakaawa yung mga ginagaan. Nakakakilabot talaga yung napapanood ko. Kaya ako nagpapasalamat na tayo po hindi dito dinadala ng ganun kalalakas na bagyo. Dahil alam ko kapag dinanan tayo dito malakas na bagyo na nakakaawa ng lugar natin dahil malapit tayo sa malawak na tubigan, malapit tayo sa bundok na sabi nga ng dito ito ay natutulog lang ng utan. Kapag ito ang tampo, nakakatakot mga kapatid. Kaya ako ay nakikiusap sana sa ating mga kapatiran na sama-sama tayo, tuloy-tuloy lang, ipanalangin natin ang ating mga kababayan, ang ating bansa na sana ay huwag nang maranasan yung mga ganun kalamidad. Malakas ng mga bagyo rin ito. Ayun doon, nakakatakot talaga. Kung nakaraan ng bagyo na sinasabi so kaya bagyo na talagang makikabado mo. Takot na takot ako nun dahil kasama rin tayo nagdadaan ng bagyo. Kaya salamat na lang sa Panginoon medyo luminis. Inaantay na namin yung TV ng gabi. Sabi ko na baka ito na, malakas na. Nangangamba ko talaga. Kasi makikita ko ng mga dinaanan ng bagyo. Itibay ng bahay. Parang tinutuklap ng buo. Naaanon ng buo ang bahay. Kaya, tinangangamba talaga. Nakakagulat lang yun ang inaan ko sa ating mga kapatiran, sa ating mga kababayan. Sana, huwag tayo, tuloy-tuloy lang sasabihin nila sila ay tunay, totoo na sinasampantaya sa Diyos. Nasaan sila sa araw na ito? Ang sabi nga ng Biblia, binigyan tayo ng 6 na araw para sa ating paghahanap buhay, pagtatrabaho. Ngunit yung 7 araw para sa Panginoon yun. Nasaan sila? Hindi ba nila yan naunawaan? Hindi nila pinapahalagahan yung salita ng Diyos? O binabaliwala natin? Hindi natin naiintindihan. Nakakapilahon. Kung magpapasa lang tayo lagi ng Biblia, kikilamutan tayo talaga sa nangyayari. Kasi nakasulat yan sa banal na kasulatan. Daranas talaga tayo ng mga bagyo, mga lindol, pagbuho ng mga mundo. Mga paglalabanan ng mga bansa. Pag nangyayari yun. Pero huwag tayo mawawala ng pag-asa. Palagi tayo manalangin. Pagkatotoo tayo na tayo ay tunay na sumasampalataya sa Diyos. Malay natin, hindi tuloy ng Diyos o kanyang mga binabalak na dadaan ng halimbawa pag yung marami na naganap sa banal na kasulatan dahil sa nagkaisa sila sa pananalangin, hindi natuloy ang buot ang galit ng Diyos. Kaya po ay nakasulat din sa banal na kasulatan sa kasaysayan ni Jonas. Kung mababasa niyo ang aklat ng Jonas, nandun niya nakasulat. Wawakasan na sana ang bansa ng kalimutan ko ng bansa na yun. Pero dahil nagkaisa sila sa pananalangin, pinangunahan ang kanilang hari, hindi natuloy ang plano ng Diyos. Nawawasakin na ang buong lungsod ng Nineveh. Kaya mga kapatid, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Ito ang testimony kasama ko na ang lahat ng tao. Hindi lang para sa akin, sa sarili, hindi lang para sa aking pamilya. Huwag tayo hihinto. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Nakakalungkot, habang tayo tumatagal dito, lalo na tayo paunti ng paunti. Nasaan yung sinasabi nila
pananampalataya sila sa Diyos. Nasaan yung pagtitiwala nila sa Diyos? Kasi sa pakinggan ng kanilang mga testimony, ng kanilang mga patutuloy. Pero, nasaan? Ayaw natin nawarin na ang Diyos ay napakapunti. Ang Diyos ay maawain, mahabagin. Sabi ka din sa nakasulat din sa Diyos, ang Diyos ay makagbigay, ang Diyos ay maunawain, ang Diyos ay hindi madaling magalit. Kaya, hindi tayo hinahatulan pa, hindi pa tayo pinaparusahan ng Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya lang, binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo po ay magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Yun yung nakasulat naman sa 2 Pedro. Kaya mga kapatid, bihira na po ngayon mag-testimony. Pero pag pinapaunawa sa akin ng Panginoon, lalo na pag nagbabasa ako ng Biblia, ako'y nakakapag-isip na kapag-testimony. Baka sakali, kung makarinig man ng mga kapatiran na parang hindi sila nagsiseryoso sa kanilang pagsasabi na sila ay may takot sa Diyos o sila ay mananampalataya. Pero sa ganitong pagkakataon, masasabi ba natin yan, may takot sila o tunay sila mananampalataya. Dahil malinaw ang sinasabi ng Biblia. Binigyan tayo ng 6 na araw para sa paghahanap buhay at pagtatrabaho. Pero ang 7 araw, hindi ka pahinahan para yan sa Diyos. Hindi ka pag-araw ng linggo na dito tayo. Ang lahat lang ng ating mga kapatiran na nagbabasa lang ng Biblia. Talagang igagay sila ng banal na kasulatan. Lalawak ang kanilang kaalaman at magkakaroon talaga sila ng takot sa Diyos. Hindi basta-basta ang salita. Kaya pinapapasalamat na ako ay muli nakatayo dito at nagdaya ng testimony ayon sa ating napapanood, napapakinggan, nararamdaman dahil hindi natin alam yung mga nangyayari sa ibang lugar, lalo-lalo na sa ating bansa. Baka mangyari din yan dito, huwag tayo pakuya-kuya-kuy. Kaya palagi tayo manalangin sa Diyos. Dahil hindi natin alam. Kaya sabi nga, kasulatan, lagi kayong handa. Hindi yung kuya-kuya-kuy lang tayo. Akala nyo na pag nagalit yung mga katubigan, hindi ako mapawala. Akala nyo ba na, yung ngayon sa Cebu. Pagkaganda ng bahay na hindi mo masasabi maaanod nyo. Talagang kitiba. Konkreto na po. Natadala ng baha. Ano yan eh, hindi, ano lang yan eh. Kagustuhan yan ng Diyos. Yung paramdam yan. Kasi marami na talaga ang nakakalino. Hindi tunay. Nananalig kung naniniwala sa Diyos. Paalala na yan. Kaya pag napanagpilit, nakakilabot. Dapat mga tao talaga eh. Huwag talaga magsasawa. Huwag nakakalimot na lumapit sa Panginoon. Yun lang mga kapatid. Pero papasalamat at muli ang pagkakaroon dito at nakapag-Kristo. Maraming salamat. Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay po ni Tatay Sario. Yan po, alam naman po natin na talagang yung mundo ay kasama ng kasama. So, parang inaano din tayo ng Lord na talagang maniwala tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. At yung part naman na yung pagdating din sa mga chairs po natin, ang Lord ang magpupuno ng mga. Talagang pag-pray din natin yung mga kapatid natin na talagang maging committed sila sa pag-attend sa church, sa mga gawain. Panalangin na po natin po sila. Sige po, sino po pong nais na magpasalamat? Ayan, si Pastor Jonathan po.
Hello, good morning. Ayan. Sama ka ng panahon, pero maganda ang araw. Amen. Amen. Yan, wala na. Yan. Ako po gusto ko din magpasalamat sa Panginoon kasi sa mga araw na nagdaan, ay pag-iingat niya, although sama ng panahon, yung pagbiyahe-biyahe na lang yung araw-araw. Malaking pasasalamat ko din kay Lord kasi walang aberiyang nangyayari, maayos na nakakapasok sa trabaho at nakakauwi din. Gusto ko din ipagpasalamat kay Lord kasi kung tatandaan niyo ba last time may nagpa-check up ako. Sinagawa ng bukol dito sa lalamunan ko. So syempre, nandun yung kaba kasi sa side ng mother ko, especially si nanay, ay may goiter talaga. So, nandun yung kaba, pero nandun din naman yung pagtitiwala sa Panginoon. So kahapon, nagpa-check, yun yung balik ko sa doktor. So pagdating ko doon, positive. May goiter ka. Yan, kumbaga, ano naman, salamat kasi pagkatapos ko kasi doon magpa-check up sa isang doktor, in-refer ako doon sa isang doktor para malaman kung kailangan ko na bang maggamot o hindi pa. So ayun, nung syempre, nandun, kasama ko si Nicole, medyo nakabahan ako kasi sabi ko, gamot na naman, maintenance na naman ba? Kumbaga, yung ano ko. Pero, salamat sa Panginoon kasi hindi niya muna niloob na mag-take ako ng gamot. So, although positive na merong goiter, sabi nga ano daw, sa clinical hypothyroidism. So, may buko talaga ako sa lalamunan. Dalawa daw. Okay. Pero maliit lang. So, niloloko nga ako eh. Hindi pa naman daw kasi siya kayang operahan or ipabiopsy kasi maliit pa. So, hintayin muna natin lumaki. Hindi na po, huwag natin hintayin. So, ayan. Kaya salamat kay Lord kasi, kumbaga, although nandiyan niya, pero hindi na kailangan mag-take pa ng medicine para pero, nandun yung step monitoring na kailangan. Kasi, sabi every 3 or 6 months, kailangan magpa-ultrasound ulit para mag-check kung lumalaki ba o... Tapos yun, may mga pinagbawal na kainin, tsaka inumin. Isa na din yung kape na, ay, wala na tayong magagawa dun. Yung pinagbawal eh. Tapos, sabi ko na, hindi na ako makakakain ng sigaret. Bawal ang maasin. Bawal ang maalat, bawal ang maanghang, makainit ko. Lahat yung paborito ko. Sabi ko, hindi puro ano na lang ata, puro nilaga, puro tinola na lang ata. Tapos bawal pang isaw-saw, bawal pa ng saw-sawan. Kasi, okay din, kasi siguro, tumatawa na daw ako. Pero sabi nga ng doktor, check ko din daw kung naglo-loss ako ng weight. Kasi, ano din yung symptoms din yun. So, isa na doon yung, kaya pala laging nagdadry yung lalamunan ko. Tapos ang bilis mapaos kasi gawa na pala. Pero, ayun, salamat kay Lord. Kumbaga, kahit nararanasan ko yung mga ganong bagay, ito pa rin ako, patuloy pa rin yung ginagamit. Yun, pagpasensyahan nyo na talaga kung minsan mabilis matili yung mga talaga. Ganun yung, ano eh, ganun yung parang nangyayari sa lalamunan ko, wala akong magagawa din. Pero, ayun, patuloy pa rin naman tayo maglilingkod sa Panginoon kahit ganun yung mga nararanasan natin. Kahit ganun yung nararamdaman natin. Kasi, kumbaga napakamapalad natin kasi buhay pa din tayo kahit may ganun tayong nararamdaman. Kasi, hindi naman ako bedridden. Nakakatayo pa naman ako, nakakapunta pa naman ako kung saan-saan. At nakapagsalita pa din naman ako, pero yun nga, kailangan ko lang talagang kasi dali pa tayo eh, talagang, di ba, yun na pala yung reason. At, may sinitake din naman akong gamot para naman sa, mga matawag, sa acid. Kasi parang may nakabarating sa lalamunan ko. Ayun, pero sabi naman ng doktor, ano naman ba, may changes. Kaya, yun, salamat kay Lord dun sa mga ginamit niya ng doktor para mag-check sa akin.
sana talaga ang panalangin ko, kung loloobin niya, siyempre kalooban pa rin naman ni Lord yung masusunod, kung lalaki ba siya o hindi. Pero kung loobin ni Lord na lumaki, yun talaga hindi. Pero kung loobin ni Lord na mawala, matunaw na lang. Yun. Salamat kay Lord. At kumbaga, kahit sa ganong pangyayari ng mga pinaparanas sa amin, para kasing sabi ko nga parang ako yata yung sumasalo sa lahat ng mga nagsakit ng nanay ko. Parang ako yung nakakamana. Pero nasa pa din yung pagtitiwala ko kay Lord na. Tulad nga ni Pablo, di ba? 3 beses hindi pa nanalangin yung kanyang karamdaman din. Pero hindi pinaitulot ni Lord na pagalingin niya. Kasi sabi nga ni Lord, kung saan ka mahina, doon ka nagiging malakas. Kung saan ka nanghihina, doon makikita yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Kaya lahat po yun ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Kahit na kung sa tingin ng iba parang negative. Pero sa akin, okay lang, wala ng problema. Nakakapag-ikot pa rin naman ako sa Panginoon. Kaya lahat po ng papuri at pasasalamat ay sa Kanya lamang. Amen. Amen po. Purihin po ang Diyos sa buhay ni Pastor Tino. Ngayon naman po, si Brother Macdo po ang pagpasalamat sa Panginoon. Morning po. Ayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Yun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga nagdaang linggo, buwan sa aming buhay. At maraming mga pangyayari, may mga maganda, hindi maganda. Pero yun nga po, purihin pa rin si Lord sa aming buhay, sa aming pamilya. So ayun, balikan ko nung time na umalis kami doon sa church. Bali yun nga. Kailangan ko kasi magtrabaho talaga. Kailangan maghanap ng trabaho. So talagang wala kami mapag-iwan ng mga bata. Medyo naging hassle pagka yung ihahatid sila sa bahay, kila mama, o kaya kila nanay. Tapos pag susundo na naman. Minsan maulan, so talagang hassle. Ayun. So talagang napag-desisyon na namin na talagang doon na muna kami sa magulang namin. So nandun po kami ngayon kila Nanay Luz, kila MC po. Kaya talagang wala na kami dun sa bahay. So ayan, ayun po. So sa kabutihan ng Panginoon, mabilis din ako nakahanap ng trabaho dahil ang daming mga trabahong lumalapit. Ayan, parang hindi na kailangan maghanap. So doon pa lang blessing na yun. So ayan, nandun po ako ngayon sa LBDH. Ayan, ano po ako doon, pasyente. Pinag-experimento for mga doktor. Ano po ako doon, project-based. So ano lang siya, mabilis lang siyang term, 3 months. Depende kung ma-adapt ako ng company. Pero yun nga, depende po sa kalooban ng Lord kung magpapa-adapt ako sa company or mag-3 months lang ako. Dahil may isa pang blessing na binigay si Lord, talagang ito po yung talagang lagi kong pinapangarap, yung negosyo, sariling negosyo. At yun nga po, salamat sa Lord dahil naumpisahan na namin yung mga kailangan, talagang sisimulan na lang yung pinaka business namin. So, pre-fooders po yun. Dati meron na kaming ganung negosyo, naputol lang dahil sa mga maraming mahabang kwento. Tapos ngayon, tutuloy po ulit namin na naka-cart naman siya. So, pwede akong pumunta sa iba't ibang lugar. Ayun yung maganda dun makakalis-alis ako. So, pag matumal sa isang lugar, dun tayo sa Malakas. Parang ganun yung naging plano din po na. Tapos ayun nga po, salamat sa Lord dahil ayun, may trabaho, tapos may isa pang pagkakakitaan, tapos Lord willing, makapagtayo pa ng ibang negosyo. Siyempre, marami tayong pamilya eh. Yung sinasabi nga, sipag mo naman. Kasi maraming anak. Talaga kailangan magsipag. Kailangan magtayo ng maraming negosyo para pang-suporta sa mga bata. Ayun, tapos, yun, salamat sa Lord sa mga nangyari sa amin ng mga nakaraan. Yun nga po, isa pang pinagpapasalamat ko po dun sa asawa ko. Alam ko hindi siya tatayo dito. So ako na lang magsasabi.
May mga test po kasi na ginawa sa asawa ko. Talagang medyo may nararamdaman siya. At hindi namin alam kung ano yung cause nun, kaya talagang nagpa-check up na po siya. At malalaman pa lang din po namin mamaya yung result dun sa ospital na pinag-check up. At yun nga po, kung ano man yung mangyari, kung positive man o negative, talagang purihin pa rin si Lord. At naniniwala po ako na si Lord yung gumawa ng katawan natin. Alam niya din kung paano pagagalingin. At yun nga, kanino ba tayo lalapit? Siyempre dun sa gumawa ng katawan natin, si Lord, yung Panginoon. Kaya ang buong tiwala din po namin kung maging positive man o negative, nasa Panginoon pa rin. Ayun. So, ayun, mamaya malalaman po kung anong result. So, purihin pa rin si Lord sa buhay ng asawa ko, sa pamilya namin, kung ano mga nangyayari, talagang praise God pa rin po talaga. So, ayun lamang po, salamat po sa Lord. Amen po. Purihin po ang Diyos sa buhay ni Brother Mac. Tunay na magtiwala lang po tayo sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng kaya niyang gawin sa ating kagalingan, sa mga provision, sa pag-iingat, at yun po, masaya po kami dahil kasama po namin kayo. Totoo yun. Ayun po, ngayon po, ihanda po natin ang ating mga sarili. Kagalahan pong ipakilala ang gagamitin ng ating Diyos na buhay ngayong umaga. Wala pong iba kundi ang ating kapatid na si Brother John Bill Lapis de Asis. John Bill. Yes, John Bill. Hello, sound check. Hello. Malinaw na, no? Naayos ko lang po yung sound system. Ako sa likod ka eh. Ayan. Good morning po. Good morning. Ayan. Biyaya ni Lord ay medyo natatawa nga ako sa likod eh. Dati inaayos ko to, tapos bibigay ko kung sino yung mag-message. Biyaya ni Lord ay ako po yung gagamitin, kaya purihin ang Panginoon sa umaga nito. At natutuwa ako na ang bawat scenario nito dahil ito ang niloob ng Panginoon na tayo magkasama-sama upang magpuri at mag-aral ng salita ng Panginoon. Inaanihan ko ang bawat isa ng magsitiyo. At buksan po natin ang ating Bible sa unang Korinto, chapter 9, verse 19 to 22. Unang Korinto, chapter 9, verse 19 to 22. Nakita na po? Amen. Ito po yung sabi, malaya ako at hindi alipin, di naman. Ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Verse 20. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang hikayat ko sila kahit hindi ako sa saklaw ng kautusan. Nagpasailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugan, hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang lahat ng paraan ay makapagligtas ako kahit ilan na lang. Tayo ba'y manalangin? Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat,
marami pong salamat sa umagang ito na niloob niyo po na bawat senaryo niyo. Salamat sa mga natapos na awit ng Panginoon. Tuloy na kailangan ko po. Dalangin ko po ang aking sarili. Bagamat ako'y nag-aral, Panginoon. Ako'y lumalapit sa inyo at humihingi ng gabay at karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Tuloobin, Panginoon, maunawaan po ng bawat isa yung nais ko ay paunawa. At gamitin niyo lang ako upang ayayat ang tunay ng mabuting balita, Panginoon. Maunawaan ng bawat isa. Maraming salamat din po sa buhay ng bawat sanggari nito. Pinagkakatiwala ko po ang aming pag-aaral sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak ni Jesus at sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Makitupo na po. Ayan. So, umagang pong ito ay nasa serie pa rin tayo ng Korinto. Di ba po? Tayo nasa chapter 9. Kung saan tinatalakay dito, kung saan sinulat ni Pablo yung mga kanilang karapatan. Diba po? Kung saan nung nakarang lingkod, ginamit mo na lingkod ay si Pastor Lawrence. Ayun po. Nakarang lingkod ay si Pastor Lawrence. Tinalakay ni Pastor Lawrence kung saan ay yung mga karapatan ni Pablo bilang apostol. Diba po? Ang naging puntos niya ay hindi paggamit ng karapatan, di ba? Kahit nararapat si Pablo gamitin yung karapatan, mas pinili niyang hindi gamitin para mas mapabilis po yung pangangaral ng mabuting balita sa Korinto. Una, naging dahilan kaya niya hindi ginamit yung karapatan, ito po yung isang naging halimbawa ay upang hindi maging pabigat sa church. Dahil kung mag-uumpisa pa lang po ang church natin or ang iglesia, ay syempre po, unang-una, ang pangangailangan ng church ay financial. Kung gagamitin agad, ni Pablo yung karapatan na yun, magiging pabigat sa church. Tama po? At ang pangalawa, ay magbigay ng magandang halimbawa na huwag maging tamad. Talaga tinuturo ni Pablo na huwag maging tamad. Di ba po? Na parang siya ay maging magandang ehemplo o na maging tamang ehemplo na huwag maging tama dahil napakatawag ng gawain. Amen? At ang pangatlo, upang huwag ipagkumpara sa iba. Kasi may nangangaral ng panahon na yun na ginagamit nila yung karapatan para tumanggap ng pinansyal o biyaya sa church. Pero si Pablo, pinangunawa ni Pablo na hindi siya magkaroon ng kapigtasan o para hindi siya maipagkumpara. Amen po? Ayun po yung mga ilang karapatan na hindi tinanggap ni Pablo para maging maayos ang church. At yung pangalawang punto ni Pastor, tungkol inaatang kay Pablo ng Diyos. Diba? Si Pablo po ay pinatasan ng Panginoon na ipangaral ang mabuting balita para sa Korinto. Ito yung kung maalala niyo yung kwento ni Saulo habang papunta siya sa Damascus. Kasi panahon na yun, si Pablo po ay ang pangalan ni Saulo. Siya yung panahon na, siya yung talagang number 1 na umuusik sa mga Kristiyano. Ito yung kung mababasa natin sa Gawa chapter 9. Ito yung biyahe ni Pablo papuntang Damascus na na-encounter niya ang Panginoon. Kaya siya pupunta Damascus para usigin o papatay yung mga Kristiyano. Pero dahil doon, siya sa pinili ng Panginoon. Habang naglalakbay siya doon, talagang mismo ang Panginoon na-encounter niya na biglang nagliwanag ang kalangitan, nagsilaw siya. Kumbaga, doon yung buhay ni Pablo ng panahon niya. Hanggang naunawaan niya na siya'y may tungkulin. Isa siya sa pinili ng Panginoon. Amen? At ang pangatlo po ay ang gantimpala ng lingkod ng Diyos. Yun po yung mga tungpuntos ng mga nakaraan. At sa umagang ito ay, tayo naman po ay nasa, yun nga, unang Korinto chapter 9 verse 19 to 22. Amen. Ito po ang unang punto. Ang tunay na alipin ni Kristo. Amen. Basahin ko po ang verse 19. Ito po ang sabi. Malaya ako at hindi alipin, di naman.
Ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa iba. Amen. Pag-usapan muna natin, ano bang ibig sabihin ng alipin? Iba po kasi ang ibig sabihin ng alipin sa empleyado. Ang empleyado, ito yung may kabayaran o may sahod. Tama? Ang alipin, nung kapanahonan nila, ay pwedeng tumutukoy ito sa tao. Pag sinabi kasing alipin, halimbawa, ako ay bumili, example lang brother, kay brother Dan, binili ko siya. Ang pagmamayari na dati ay, ang pagmamayari sa akin na dati ay si brother Ma. So, binili ko si brother dati, kay brother Ma. So, ibig sabihin, pagmamayari ko na siya. Dahil binili ko siya. Ayun ang alipin. So, kung anong gusto ko, at kung anong pag-uutos ko kay brother Darren, wala siyang magagawa. At wala yung sa ako. Dahil ayun yung alipin. Malinaw po sana ang alipin. Ito'y tumutukoy sa amo at alipin. Kung babalik tayo sa unang panahon, sa panahon ng mga Grego, kung maalala nyo, dito sa series ng Corinto, di ba po? Yung Corinto ay napakamayamang syudad kung saan uso dito yung immoralidad. Yung bumibili sila ng tao para gamitin nila sa pangsarili o sa sexual object ba yun, mga ganun. Para, ayun yung kasi pagmamayari. Dahil ito yung mayamang syudad talaga, yung Corinto. Kaya, ganun yung alipin sa kanila, talagang binibili. Kung sa kapanahonan o usapang spiritual, usapang sa Diyos, ay tayo din ay naging alipin ng kasalanan. Dito po. Buksan natin ang John 8. Juan chapter 8. Para po maging mas malinaw. Juan chapter 8 verse 34. Amen po kung nakita na po. John chapter 8 verse 34. Sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Amen. Napakalinaw po, no? Ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Noon mo tayo, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, tayo ay alipin ng kasalanan. Amen. Napakalinaw. Hindi lang basta yung alipin na binili. Kundi tayo, kung namuhay tayo ng kapanahonan natin hindi kilala ang Diyos, tayo ay alipin ng kasalanan. Ano ba po? Tignan natin sa Roma, chapter 6, verse 16 to 17. Roma 6, 16 to 17. Ito po yung sabi. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakot kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito. Naging ito'y kasalanang naghahandog sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na handog sa pagiging matuwid. Di ba po? Dalawa ang ibig sabihin po ng alipin dito tinutukoy. Yung isang alipin na tinutukoy dito sa Roma ay yung alipin ng kasalanan. At ang isa naman, ang pagsunod sa Diyos ay handog sa pagiging matuwid. Ito yung pagiging alipin ni Kristo. Noong panahon, hindi tayo alipin ni Kristo dahil tayo alipin ng kasalanan. Pero kung mababasa natin ang unang Corinto chapter 7 verse 22, maunawaan natin paano tayo naging alipin ni Kristo. Dahil di ba, noon hindi natin kilala ang Panginoon, tayo alipin ng kasalanan. Ito po yung sabi sa unang Corinto chapter 7 verse 22. Ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman, ang taong malaya ay siya ay tawagin ni Kristo at naging alipin ni Kristo. Tukso mo na po, verse 23. Nabili na at bayad na kayo. Huwag na kayong paalipin sa mga tao. Amen. Ganang pakalinaw po dito na ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na. So, ano yung sinasabing ay ng Panginoon dahil malaya na? Kasi dahil tayo'y alipin ng mga kasalanan. Dahil tayo tinawag ng Panginoon ay naging malaya.
At gayon din naman, ang malaya ay siya tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Di ba maalala yung sinabi ko kaninang halimbawa? Na si Brother Darren, binili ko kay Brother Mark, kay Brother Mark, ibig sabihin, pag may-ari na siya. Ganun din pagdating sa Panginoon. Di ba po? Tayo alipin dati ng kasalanan. Pero dahil binili niya tayo sa malaking halaga, ibig sabihin, pag may-ari na tayo ng Panginoon, ni Kristo. Dahil binili niya tayo, dahil alipin dati tayo ng kasalanan. Dahil may nagbayad, kaya tayo naging alipin ni Kristo. Pinalaya tayo sa kasalanan, napakalinaw po. Pero dahil may nagbayad, may bumili sa atin sa malaking halaga, walang iba kundi si Yesu Kristo, tayo naging kanyang alipin. Amen? Napakalinaw po. Amen. Dahil binili na tayo ng Panginoon at naging kanya tayo at naging alipin niya, maunawaan natin paano yung naging proseso niya. Di ba po? Dahil ang Diyos ay salita. Di ba po? Pababasa natin yung sa John 1:1. Ang salita ay ang pasimula ay naroon ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Di ba? Para unawain natin paano binayaran ni Kristo o paano tayo binili ni Kristo para maging alipin niya. Di ba? Maunawaan natin sa Juan, chapter 1, 1-14, is Jesus ay nagkatawang tao. Diba? Maunawaan natin siya yung ipinako sa krus upang babayaran ng ating kasalanan. Dahil tayo dating alipin ng kasalanan, ay gumawa ng paraan ng Panginoon. Amen? Upang tayo yung maging malaya. Nung maunawaan natin na tayo'y alipin ni Kristo, di ba, bawat sa tayo naririto sa biyaya ng Panginoon, naunawaan natin bakit tayo nandito. Dahil una, tayo'y alipin ni Kristo. Dahil ang gusto niya na maglingkod. Amen? Kung paano dapat tayong mamuhay bilang alipin ni Kristo. Dahil dati alipin tayo ng kasalanan at binayaran tayo ng Panginoon. Sa madaling salita, tayo'y alipin ni Kristo. So, paano tayo mamumuhay bilang alipin ni Kristo? Tayo mamumuhay ba ayon sa pananaw natin? Sa kaisipan ng natin? Di ba? Dapat alamin natin, paano ba tayo mamumuhay bilang alipin ni Kristo? Ito po'y bababasa sa 2 Korinto, chapter 5. Buksan po natin. 2 Korinto, chapter 5, verse 14 to 15. Ito po yung sabi. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay naibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay. Amen. Napakalinaw. Tayo po'y nabubuhay para kay Kristo. Dahil tayo binili niya sa malaking halaga, tayo binili sa pamamagitan ni Kristo. Bilang alipin, hindi na tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Hindi nabubuhay tayo para sa Panginoon. Amen? Ito po yung sabi sa Galatia chapter 5, verse 13 to 14. Galatia chapter 5, verse 13 to 14. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi, ito po yung sabi, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Verse 14, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Di ba po? Kapakalinaw na hindi tayo ang mamumuhay sa sarili nating pamamaraan, kundi kung paano sinasabi ng Panginoon. Dahil tayo alipin ni Kristo at hindi na alipin ng kasalanan. Napakalinaw na tayo ay malaya. So dahil ba'y malaya, gagawa na tayo ng mga kagustuhan natin? Hindi po. Kumbaga, alamin natin ano ba yung gusto ni Kristo o ano ang gusto ng Diyos. At doon natin gamitin
yung pagiging malaya. Upang masunod natin yung kalooban ng Panginoon. Napakalinaw na ito'y isang patunay na alipin ka ni Kristo. Kung si Kristo ang nasusunod sa buhay mo, kaya ako, ikaw'y alipin talaga ni Kristo. Pero kung ang nasusunod sa buhay mo, ang sarili mo, mag-isip tayo, baka nga hindi tayo alipin ni Kristo. Pero bago dumating yung ganung punto, dapat maunawaan natin na napaka malaking halaga ang binili sa atin. Walang iba kundi ang kaisa-isang anak, kundi si Kristo Jesus. Di ba? Maunawaan natin ang laki ng pinangbayad para tayo matubos sa kasalanan. Di ba? Dahil alipin tayo noon ng kasalanan eh. Amen? Dahil kay Kristo, tayo naging malaya. Sinasabi ni Pablo na tayo naging malaya. Pero dahil kay Kristo, yung pagiging malaya yun, ay naging alipin naman tayo sa Kanya. Dahil binili tayo sa malaking halaga. Amen? Hindi namumuhay sa sarili, kundi namumuhay para sa Diyos. Pero nangyayari po kasi sa panahon ngayon, kahit may mga ilang Kristiyano na kahit sinasabi nila sila alipin ni Kristo, pero ang pamumuhay nila ay nakabase sa prinsipyo o pangmatwiran o base sa nararamdaman ay hindi tugma sa salita ng Diyos. So, feeling nila, yung desisyon nila, pero bilang alipin ni Kristo, alamin natin anong kalooban o anong gusto ni Kristo. Ganun tapat tayo mamahal. Kasi, napakalinaw, ang tunay na alipin ni Kristo, hindi tayo masusunod. Kundi ang Panginoon, walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Hindi yung pangmatwiran o yung feeling natin, ito yung tama, ito yung gagawin natin. Pero, balik tayo, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? At yun ang sundin natin. Tama? Amen? Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Napag-usapan na rin naman kasi natin na kakaunti tayo. Pero kung usapang pagpaparami, madali bang parami sa church? Ipangaral mo yung yung matatamis na mensahe, yung hindi nakakasakit sa damdamin, yung sarap sa tenga na nakikinig. Yun ang pangaral natin dito. O kaya, ituro mo yung pamumuhay dito sa mundo na malayo sa Diyos, mabilis talaga tayong dumami. Pero kung ituturo natin yung katotohanan mula sa Diyos, yung kabanalan o yung pamumuhay ayon sa Diyos, hindi lahat yan sasang-ayon. Kasi meron niyang tatamaan, masasaktan. Mamuat-muat, wala na sila. Pero kung usapang pabilisang dumami ng membro, pag hindi nyo tinuring katotohanan, ilan lang natitira. Di ba po? Kayo talaga yung totoong buhay. Dito sa, ang natutuwa ako sa Panginoon, biyaya ng Lord, nandito tayo. Dahil naunawaan talaga natin, ay alipin ni Kristo. Hindi yung kung saan man. Amen? Bilang alipin ni Kristo, ipangaral ang katotohanan nakabase sa salita ng Diyos. Diba? Bilang alipin ni Kristo, kung ako ang maghahayag, at bilang alipin ni Kristo, ano ba yung gusto niyang ituro sa church? O sa Korinto, di ba? Kung sa Korinto din naman, kung mangangaral si Pablo sa Korinto, madaling sabihin, napakatalino ni Pablo. Napakagaling ni Pablo. Kung base sa karunungan niya, magpapahayag siya sa Korinto, o sasabihin niya, o ipapangaral yung mga magaganda sa pandinig ng tao, marami talaga. Marami siyang mahihikayat. Pero dahil tinuturo ni Pablo, na kahit yung karapatan niya hindi niya ginamit para mas mapabilis yung pangangaral ng mabuting balita sa Korinto. Mas pinili kayo. Kasi sa church ng Korinto, pag ikay tumanggap, dahil ang kultura nila, di ba sabi ko sa inyo, pag ikay binayaran, ikay pagmamayari nila, di ba po? Pero dahil naunawaan ni Pablo, ito yung kultura ng Korinto na pag sila'y binayaran, ikay pagmamayari nila. Yun ang iningatan ni Pablo. Kaya mas pinili niya yung karapatan na nararapat, isip niya nararapat sa kanya, hindi niya pinili, alang-alang sa mabuting balita. Amen? Bigyan ko isang halimbawa na para po ay sa church, hindi lahat masasabi mo ay Kristiyano.
Hindi lahat ng pumapasok sa church ay totoong Kristiyano. Tawag lang pero hindi alis. Ayan. Hindi lahat. Di ba po? Parang sa parking. Sa example. Kasi mahilig tayo magmaneho. Motor pala, hindi ba ito? Sa parking hindi lahat motor. Di ba? May sasakyan, may e-bike, meron din bike. Ganun din pagdating sa church. Hindi lahat. Kaya, kung ipapangaral natin yung mabuting balita, base sa kagustuhan ng Panginoon, hindi sa, kumbaga, hindi mag-a-adjust sa mabuting balita para sa tao. Amen, di ba? Kumbaga, ayun talaga yun, ito na yung mabuting balita. Hindi na mababago to. Bigyan ko isang halimbawa. Ito po, sa pangalawang punto po. Ito po yung una, ang tunay na alipin ni Kristo. Ang pangalawa, ang mga lingkod ay tapat. Ang mga lingkod ay dapat marunong makibagay. Ito yung pangalawang punto, ang mga lingkod ay dapat marunong makibagay. Balik po tayo sa pinag-aaralan natin sa unang Korinto, chapter 9, verse 20. Dito mo tayo sa verse 20. Ito po yung sabi, sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo. Upang mahikayat ko sila, ay hindi ako sa klaw ng kautusan. Nagpasailalim ako rito, alam-alam sa mga nasa ilalim ng kautusan. Upang nailapit ko sila sa Diyos. Dito po. Alamin natin, ano ba yung pamumuhay ng mga Hudyo? Diba? Kung mababasa po natin sa Gawa, chapter 16, 1-3, kung ganun, alamin natin yung buhay ng mga Hudyo. Kung gano'n sila, kasi saklaw sila ng kautusan para malaman natin kung ano yung pinahahalagahan ng mga Hudyo. Ito po ay sa Gawa, chapter 16, verse 1-3. Ito po yung sabi. Nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra. May isang alagad doon na ang pangalan ay Timoteo. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama naman ay isang Grego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo. Sa lungsod na iyon, dahil alam nila lahat na ang kanyang ama ay isang Grego. Yun. O bigyan po natin ng paliwanag na si Timoteo kasi ay sinasama ni Pablo. Pero dahil si Timoteo ay hindi purong Hudyo, dahil ang nanay niya lang mananampalatayang Hudyo. At ang tatay ni Timoteo ay isang Grego. So, nung kapanahonan ng mga Hudyo, sila'y sabog ng kautusan. So, ang pananaw nila, pag hindi ka purong Hudyo, hindi nila papakinggan. Pero dahil naunawaan ni Pablo, itong si Timoteo ay isa rin sa ibinagala para makahikayat sila ng Hudyo, ito yung tinuli. Nagkasundo sila. Alang-alang sa mabuting balita. Kasi kung mangangaral si Timoteo at kasama ni Pablo at alam nila, kasi kilala si Timoteo noong panahon na yun na ang magulang ni Timoteo ay isang Hudyo at isang Grego. Ibig sabihin, hindi siya puro. So kung hindi ka purong Hudyo, kung maghahayag ka ng salita ng Diyos, dahil ang pananaw nila, sakop sila ng kautusan, hindi ka nila paniniwalaan. Kasi ang paningin nila, pag hindi ka purong Hudyo, ang paningin nila ay madumi ka. Diba? Dahil noong unang panahon, ang pagtutuli ay isang covenant sa Panginoon. Ito yung kautusan nila noong unang panahon.
Diba? Dahil hindi na way. Imagine niyo hindi na bago yung salita ng Diyos. Diba? Sila, Timoteo ang nag-adjust alang-alang sa mga Hudyo. Diba sabi sa verse 22, sila'y parang nagpasakop sa kautusan alang-alang sa mga Hudyo. Ito yung halimbawa nila Pablo at Timoteo na alang-alang sa mabuting balita, sila'y nag-adjust. Diba? Isipin nyo, nagpatuloy si Timoteo kahit hindi naman dapat. Kasi sakop na sila ng kapanahonan ni Jesus. Tapos na yung kautusan. Pero dahil sa paniniwala ng mga Hudyo, para makahikayat si Timoteo at si Pablo, nagpatuloy si Timoteo. Naisip nila Pablo, imagine ninyo, bigyan ko isang halimbawa. Kayo yung church, na Brother JB, inaanyayahan ka namin para mag-preach ng gospel dito sa church na to. Pero may kondisyon, magpapakulay ka ng buhok. Kasi pag hindi ka nagpakulay ng buhok, hindi ka nila papakinggan dahil ang kultura nyo, ang paniniwala ng halimbawa lang. Kayo yung church na ang miyembro lahat ay may kulay. Diba? So ako, naimbitahan, isip ang mabuti. Ipapahayag ko ba yung mabuting balita? Pero magpapakulay ang buhok. Kulay pink, red. Imagine nyo, ganun yung mga katabi nyo may pink, red, rainbow, parang rainbow, gano'n. Pero alang-alang sa mabuting balita, gagawin ko yun. Simple lang. Kahit iningatan mo yung kagwapuhan ko. Kung iningatan mo yung kagwapuhan mo, iba ka nga hindi ka alipin ni Kristo. Diba? Ang mahalaga po kasi, imagine niyo, si Timoteo nagpatuloy alang-alang sa Hudyo para makahikayat sila. Diba? Isang halimbawa na may nag-anyaya sa'yo na alang-alang sa mabuting balita, ipahayag mo yung mabuting balita, kahit magpakulay ako ng buhok, madali naman ipaitin, di ba? Alang-alang sa mabuting balita, huwag natin iisipin yung sarili natin. Isipin natin kung ano ba yung gusto ng Panginoon para sa atin. Dahil di ba sabi sa unang punto, tayo'y alipin ni Kristo. Bilang alipin ni Kristo, dapat kung ano yung gusto ng Panginoon natin, ayun ang susundin natin. Kung ano yung gusto ng master natin bilang alipin, ayun ang sundin natin. Diba? Kung saan naunawaan ni Pablo at Timoteo na kailangan ipahayag yung mabuting balita sa mga Hudyo, kaya naisip nilang tulitin si Timoteo. Isang magandang halimbawa po yun na sila mismo ang nag-a-adjust. Hindi yung mabuting balita ang i-adjust mo para sa tao. Amen? Kasi pag gano'n, sabi sa Galatia, pagkasumpain, di ba? Nang nagbabago o nagdadagdag o nagbabawas ng mabuting balita. Di ba? Di ba tayo ngayong magsakripisyo alang-alang sa mabuting balita para lang maihayag natin, di ba? Dahil tayo alipin ni Kristo. Hindi tayo yung namumuhay sa sarili natin. Amen? Tingnan din po natin sa Galatia chapter 2. Galatia chapter 2. Galatia chapter 2, verse 11 to 14. Galatia chapter 2, verse 11 to 14. Ito po yung sabi. Subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan ko siya sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginawa. Dahil bago dumating ang mga ilang suko ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga hintil. Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo siya at hindi nakisalaw sa mga hintil. Dahil sa takot niya, sapagkat nagnanais, dahil sa takot niya, pagkat siya'y nanais na tuliin din ng mga hintil. Verse 13. Sa gumawa naman sa kanya ng tibay, ang mga kapatid doon ng mga Hudyo. Pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Verse 14. Nang nakita ko ang kanilang kinikilos ay
ayon sa tunay ng diwa ng magandang balita. Sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw ay isang hintil, kung ikaw ay isang Hudyo, ay namumuhay na parang hintil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay na parang Hudyo? Amen. Ito yung kung saan nasaksihan ni Pablo, si Pedro na makikihalubilo sa mga hintil. Kinorek ni Pablo kinorek ni Pablo sila Pedro dahil sa pagkukunwari. Kung imagine niyo si Pedro at ang iba pa ay ito yung mas matanda kaysa kay Pablo. Pero alang-alang sa mabuting balita, hindi siya nagdalawang isip na i-correct. Kasi mawawala ng saysay kung pati siya, hindi niya gagawin yung dapat. Di ba po? Alam niyo yung tama. Alam niyo yung nasa salita ng Diyos na dapat niyang i-correct yung nagkakamali. Kasi ibig sabihin nagpapanggap siya. Ibig sabihin hindi man normal yung pagpapanggap. Kasi nga kahit na si Bernabe natangay na ang kanilang pagpapakunwari. Ibig sabihin, hindi dapat gano'n. Diba? Kung pinipilit mong mamuhay na parang hintil ang mga Hudyo, hindi dapat gano'n. Parang tulad ni Tito, diba? Siya'y hindi siya tuli, tama na ako, sir. Hindi nila pinilit. Kahit kasama ni Pablo sa bumababa sa verse 3 na tayo na hindi nila pinilit na magpatuloy. Dahil sabihin, naunawaan nila na hindi kailangan dapat na magpangkat. Tinuturo dito na hindi, kasi sinasabi dito na yung pakikisama, yung parang sabi, namuhay ako na parang nasa ilalim ng kautusan. Hindi sinasabing gawin mo rin kung anong ginagawa niya. Parang sinasabi, parang namuhay. Di ba po? Hindi yung sinabing namuhay na katulad sa kanila. Parang sinasabi sa mundo, makisama ka, pero hindi ka makisama. Ikaw isang halimbawa na medyo mas malapit doon. Ako, halimbawa, may kaibigan akong napakamalapit sa akin, kinuha akong ninong, ang kaso, Katolik siya. So, anong gagawin ko? Pupunta ako sa simbahan nila na pakikisama o pakikisama. Diba kasi siyempre, ang binyagan nila, may mga ninong. Diba? Imagine mo na, doon na lang sa kinuha ka bilang ninong, ibig sabihin, mahalaga sa kanila. May ganun ka nila importante bilang ninong. Pero, kung makikisama ka sa gagawin nila, di ba? Alam naman natin yung paniniwala nila, iba sa paniniwala natin. Kaya ka pumunta doon para makisama. Di ba? Parang ginawa nila Timoteo at Pablo na nakihilugilo sila. Di ba? Na hindi tayo, kung alang-alang sa mabuting balita, bakit hindi, di ba? Sabihin sa atin, ang sublado natin, bakit tayo hindi umano sa imbitasyon nila. Pero ang tinuturo dito nila Pablo, na makasama tayo, makilugar tayo, makibagay tayo. Di ba? Alang-alang sa mabuting balita. Hindi yung ang salita ng Diyos, ibabaguhin natin. Di ba? Tulad nga sabi ko kanina, kung magpapahayag tayo ng mabuting balita, base lang sa magagandang salita ng magagandang mabulaklak na pananalita, kung doon lang tayo babase, di ba sabi makibagay? Hindi yun yung ibig sabihin. Ibig sabihin ng di Pablo na alamin natin kultura, di ba? Kung maalala nyo si Brother Ariel ay nagturo dito about sa pagkain o sa dinuguan, di ba? Hanggat maaari nga, sabi noong unang panahon ay sa Levitico na pinagbabawal ni Yahweh kumain ng dahil sa grabe yung dugo. Noong kapanahonan nila yun. Talagang pinagbawal ni Yahweh. Pero sa kapanahonan natin ngayon, ito'y nilinis na ng Panginoon. Yun po yung matatagpuan sa Marcos. Talagang nilinis na ng Panginoon. Kung pwede na dahil hindi na tayo sakop ng kautusan. Diba? Pero, hanggat maaari, di ba sabi nga ng nakaraan ay, hanggat maaari nga kung ang kapatid mo'y bago pala sa pananampalataya at ang pananaw niya ay bawal kainin ng dugo,
huwag na natin kainin. Baka mahuhulog pa siya sa pagkakasala. Kasi hindi niya lubos na unawaan. So, ito yung pag-uusapan din natin sa mga tugtuto, yung mahihina. Ano ba yung ibig sabihin talaga ng mahihina? Basahin po natin. Kung ano ba talaga ibig sabihin ng mahihina? Sa unang Korinto chapter 8, verse 7. Unang Korinto chapter 8, verse 7. Ito po yung sabi. Subalit, hindi lahat ay nakakaalam nito. May mga tao na sanay sa pagsamba sa mga Diyos ang noong una. Kaya hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganong pagkain, inaakala pa rin nila na iyon ay handog sa Diyos-Diyosan dahil mahina ang kanilang buhay at ang akala nila ay nagkakasala sila kapag kumakain sila nito. Tuloy po natin sa verse 13. Kaya nga, kung dahil sa pagkain ay itinutulak o sa pagkakasala ng aking mga kapatid, hindi ako kakain ng karne upang hindi sila magkasala. Amen. Diba? Kung maunawaan, makita natin si Pablo, ganun gawin natin. Diba? Halimbawa, dito sa atin, may mananampalatayang bago, ang panahon niya ay bawal kainin ng dugo. Siyempre, iwasan natin. Diba? Para hindi siya magkasala. Kasi pagkakawa siya sa isip niya na, bawal kainin ng dugo. Bakit si brother ganito kumakain? Diba? Hanggat maaari, huwag natin ipakita sa mga bagong mananampalataya o sa mga mahihina. Ito yung sinasabi ni Pablo na sa unang Korinto chapter 9, sa verse 22. Ito yung tinutukoy ni Pablo mahihina. Kasi sa church ng Korinto may mga mahihina ka. Hindi katulad ng ibang lubos na nakakaunawa. Amen? Basahin po natin sa Roma chapter 1. Roma chapter 1 verse 16 to 17. Roma chapter 1 verse 16 to 17. Ito po yung sabi, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kalililigtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Sapagkat ang magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya at buhat sa pasimula hanggang wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan. Ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ito yung pinag-uusapan yung mahihina. Hindi kinahihan ni Pablo kahit siya mismo yung mag-adjust para lang sa mabuting balita. Naunawaan ni Pablo na ito yung pinatang sa kanyang gawain ng Panginoon. At naunawaan niya rin, siya'y alipin ni Kristo. Di ba po? Bawat isa dapat, maunawaan natin yung gampanin o yung inilaan ng Diyos para sa atin. Dahil alipin na tayo, hindi yung basta tinawag lang tayo, hindi lang basta pinalaya lang tayo. Kundi meron tayong gampanin. At alamin natin, di ba? Hindi lang tayo basta na opo o tagapakinig. Meron talaga tayo bilang alipin ng Panginoon. Di ba? Hindi naman, imagine niyo, ang mga alipin, hindi lang basta alipin eh. Talaga pag sinabing alipin, may ginagawa sila para sa master nila. Pero din tayo sa Panginoon, bilang alipin ng Diyos, hindi lang basta tayo alipin. Dahil ang alipin, talagang may ginagawa. Amen?
Basahin po natin sa Pilipos, chapter 2, 5 to 11. Ito po yung sabi. Pilipos, chapter 2, 5 to 11. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at siya'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat. Verse 9, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Kristo Jesus ay Panginoon sa kawawalhati ng Diyos. Amen. Kuhain natin dito yung ugali ng Kristo. Na magkaroon tayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Diba? Imagine nyo kahit tagalin niya ang kalikasan ng Diyos, hindi pinagpilitan maging kapantay ng Diyos. Tayo bilang alipin, talagang dapat natin sundin ang Panginoon. Kung hindi natin naunawaan na tayo alipin ni Kristo, hindi natin maunawaan na dapat tayo sumunod sa Kanya. Amen? Magkaroon tayo ng ugaling katulad ng kay Kristo. Siya'y nagpakumbaba, naging masunurin, di ba? Nagpakumbaba siya hanggang kamatayan. Tayo din, di ba po? Yung buhay natin, ilaan natin para sa Panginoon. Dahil isa tayo sa tunay na alipin ni Kristo. At yung pangalawang punto ay nakibagay. Marunong makibagay lahat. Makibagay tayo sa mga kapatid natin. Di ba? At itong matandaan natin, bilang alipin ni Kristo, kung dumating yung punto magpahayag tayo, di ba? Ginagawa natin, nag-o-oro tayo. Huwag natin i-adjust yung salita ng Diyos para sa tao. Gusto tayong mag-adjust. Amen? Kasi hindi pwedeng baguhin ng mabuting balita. Ang unang punto ay ito po, ang tunay na alipin ni Kristo, at ang pangalawa, ang mga lingkod ay dapat marunong makibagay. Ang pangatlo, ang layunin ni Pablo para sa kaligtasan ng iba. Pagkakakulit po yun. Bilang alipin ni Kristo, ay dapat marunong tayong makibagay o makisama sa mga kapatid natin. At may layunin tayo. O paano layunin ni Pablo, ipahayag yung mabuting balita sa iba para maligtas ang ilan. Kumbaga, handa tayo magsakripisyo alang-alang sa mabuting balita. Tayo yung mag-a-adjust, hindi yung mabuting balita. Amen? Di ba sabi ko sa inyo yung isang halimbawa? Alang-alang sa mabuting balita, kung ikay na-imbitahan, ipahayag yung mabuting balita, pero dahil may paniniwala sila, tignan natin. Kumbaga, alang-alang sa mabuting balita, makibagay tayo. Diba tulad ng halimbawa sinabi ko, kung halimbawa kayo yung church na gusto nyo may maghahayag sa inyo, eh dapat may kulay ang buhok, handa ako. Alang-alang sa mabuting balita. Diba? Kung isip yung kapakanan ko, ay buhatan na kayo ng iba. Pero naunawaan ni Pablo, alang-alang sa mabuting balita, namuhay siya na parang Hudyo, at namuhay din siya na parang Hudyo. Alang-alang sa mabuting balita. Dahil napakalawak ng gawain, mga kapatid.
Tapos ito yung sa, alam natin na verse na Matthew 28, 18 to 20. Bago natin magawa to. Kung di mo naunawaan, ikay kalipin ni Kristo, hindi ka darating sa puntong maghahayo ka. Di ba? Hindi ka makikibagay. Alang-alang sa kaligtasan ng ilan. Pero naunawaan natin kung ano yung paano pagkaunawa ni Pablo. Di ba? Makibagay tayo, makikhalubilo tayo, pero wag na wag natin isa sa alang-alang o babaguhin yung mabuting balita para lang sa pakikisama. Doon tayo nagot sa Diyos. Amen? Amen. Sa umagang ito po yung salita ng Diyos. Salamat po. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At sa umaga po ito, lumako po tayo sa isa sa mahalagang parte ng ating gawain, ang gawain ng ating pagkakaloob. So, hayaan niyo po ako mga kapatid na i-share po sa inyo ang nakasulat po sa Lucas chapter 6 verse 38. Sabi po dito, "Give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will pour out into your lap." Will be poured into your lap. So, sa verse po na ito, ito po isang reminder po sa atin na ang ating pagkakaloob, ito ay isang, hindi lamang itutungkulin natin, no? Bilang anak ng ating Panginoon, kundi it is a great opportunity for us na ma-receive po natin ang overflowing blessing ng ating Panginoon, no? Hindi tayo nagbibigay upang tayo ay suklian ng Panginoon, no, sa ating pagbibigay. Kundi tayo nagbibigay dahil nararanasan na po natin ang kanyang kabutihan at biyaya. Amen po ba? So, kapag bukas ang puso natin sa ating pagkakaloob, pagbabalik sa ating Panginoon, sa ating pamagitan po ng ating mga offerings o kaya sa ating pagtulong sa ating mga kapwa, no? Bukas din po ang alalitan upang sa pagpapalang higit na di natin masukat na kayang gawin at magkalog sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya sa umagang po ito, tayo po ay inaanyayahan na magkalaw po with a cheerful heart po. Sige po, tayo po malaya po pa pagkalaw. Sige po, tayo po panalangin po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah, Lord God, pinupuri ka namin kami po yung nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong mga kabutihan, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming Lord God. Kaya mo, O Diyos, ang mga kaloob na ito, Father God, ang aming pagbabalik sa iyo, Lord God, iyong balutan, Father God. Dalangin po namin, Lord God, na ang mga kaloob na ito, Lord God, ay maabot, Panginoon, ang mga kaluluwa, Lord God, na hindi na nangangailangan sa iyo, Lord God. At patuloy, O Diyos, na magamit rin po, Lord God, sa expansion, Lord God, ng iyong kingdom at sa pangangailangan, Lord God, ng iyong iglesia, Father God. Kami, O Lord, ay patuloy na magkaalok sa iyo. Gagamitin ang aming mga finances, Lord God, para lamang, Panginoon, sa ikalalawak, Lord God, ng iyong gawain, Lord God, sa iglesia nito, Father God. Tulungan mo kami, Lord God, maging faithful sa iyo, Lord God. Tulungan mo kami, O Diyos, na maisang puso namin, Lord God, ng pagkakaloob na ito, Lord God, ay para lamang, O Diyos, sa iyong gawain, Father God, na kami, Lord God, ang buhay namin, ang
bawat pagpapalang aming natatanggap, Lord God, ay hindi namin, Lord God, ang sarili na sa amin lamang, Lord God. Pagkus, Panginoon, manampalataya na naman kami, Lord God, na mga pagpapalang ito, Lord God, ay gagamitin mo rin, Lord God, para, Lord God, sa iyong ubasan, Father God. Dito po kami sa dalangin, nagpapasalamat kami, Lord God, na may pananampalataya, Lord God, sa lahat ng papuri, O Diyos, sa tulong ng iyong banal na Espiritu at sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Amen po. Ngayon po ay dako po tayo sa announcement po. Banggitin ko lang po ang ating attendance. Ngayon po, ang adults po ay 17, ang kids po ay 5, so total of 22 po tayo. So, yun po ang ating birthday. Yan po. Ito po ang ating announcement. Worship service, every Sunday po at 9 a.m. dito po sa ating bahay Tanambahan. Oral ministry every Saturday po at 6 a.m. po. CCCJ and BCCJ joint worship service po every first Sunday of the month. So every 2 months. Every 2 months po siya. So 9 a.m. din siya. Women's fellowship po every second Sunday of the month po at 2 p.m. At ang youth fellowship po is every third Sunday of the month at 2 p.m. din po. Men's fellowship every fourth Sunday of the month at 2 p.m. po. Ito naman po ang ating mga Bible study. CCCJ Youth, every Monday po siya, dito na po siya ginaganap sa church. Sa ngayon po. At 7 p.m. po. Nearest Family, every Wednesday po sa Barangay Real, Calamba, City, Laguna at 7 p.m. Arceo Family po, every Thursday sa Barangay Crossing, Calamba at 7 p.m. din po. Gabiola Family, every Thursday po sa Barangay Inga, Calamba City at 7 p.m. Anido Family, every Saturday po sa Bukal, Calamba at 2 p.m. po. Ayan po. God bless po sa ating lahat. Ayan, yung kila Nanay Flor po, every Saturday at 5 p.m. po siya. Ayan. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Dako po tayo sa ating closing prayer and benediction. Amen. Ayan. Nagpala po ba ang lahat? Amen. Ayan. Maganda po yung message niyo. Tama po. Na hindi kailangan ang Word of God yung mag-a-adjust para sa isang tao. Tama po. Siguro, ang dapat mag-adjust ay kung paano natin sila kakausapin. Tulad lang nung pahayag ng ating kapatid kanina. Tulad nila Pablo, kung sino man yung mga nagiging kaharap nila, sila yung nag-a-adjust. Pero pagdating sa Word of God, wala silang binabago. Tama po. Kasi hindi natin pwedeng baguhin kung ano yung talagang nakasulat sa salita ng Panginoon. Sabi nga sa Galatia, hindi sumpahin ang sino mang hindi sumunod or pagdagdag or magbawas dun sa salita ng ating Panginoon. Amen po. Ganun na lamang kabigat ang kung ang isang tao ay magdadagdag or magbabawas dun sa salita ng ating Panginoon. Tama? So, kung sino man yung mga nakakaharap natin, siguro yung way, doon na lang tayo mag-a-adjust. Kung yung kultura nila, doon tayo mag-a-adjust. Pero pagdating sa salita ng Diyos, huwag natin gawin. Amen po. Sige po, tayo po magsitayin ng lahat. Ay, dagdag ko lang din po pala. Kumbaga, sabi nga ng ating kapatid kanina, madaling magpadami ng members ng church. Tama? I-preach mo lang yung gusto nilang marinig, ayun na. Pero kasi, ang salita ng ating Panginoon ay makatotohanan. At hindi natin pwedeng balihin. Kung ano man yung mga hinahayag dito, may time na tinatamaan talaga tayo. Pero hindi eh. Ito talaga yung salita ng Lord eh. At kailangan mo bago yun sa'yo kung tinatamaan ka.
Pero hindi ibig sabihin ng pinatatamaan ka. Natataon lang na siguro ito yung time na ganito yung nangyayari sa'yo, tapos ito yung naging message nung time na rin na yun. Kaya, kung tutusin, salamat. Kasi may nasagutan agad yung pinagdadaanan ko sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Amen? Tayo po yung manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ko po na narito. Kasama ko na naglilingkod, nag-aaral ng salita mo, at nagbibigay ng kapurihan sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo, nakarating kami ng ligtas dito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga lingkod na iyong ginamit ngayong araw na ito. Simula sa mga nag-ayos dito sa church at naglinis, sa mga nag-alaga ng mga kabataan, sa mga nagpaawit, sa mga tumugtog, sa nag-recite, sa nag-lead ng offering, at sa mga nagpatotoo, Panginoon, ganun din, Lord, sa iyong lingkod na ginamit upang ihayag iyong salita. Salamat sa buhay nila, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mo pa silang gamitin habang nandito pa kami sa lupa. Alam ko, Panginoon, na ang bawat isa dito ay gusto rin magpagamit sa iyo, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, ay yung lakas ng loob na manggagaling sa iyo upang mag-stand up sila, mag-move forward sila para sila din ay makasama namin sa ganitong klase ng pagbiling. Batid namin na ang bawat isa ay tinatago sa bawat ministry ng iyong church, Panginoon. Tulungan mo silang maunawaan at makita nila kung saan mo ba sila tinatawag. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng iyong pagsamba ngayong araw na ito, Panginoon. Sa mga salita mo na aming napag-aralan, salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng paalala kung paano ba dapat kami humarap sa mga tao. Na dapat hindi yung salita mo yung mag-a-adjust, kundi kami ang mag-a-adjust sa salita mo. Muli, maraming salamat, Panginoon. At sa aming mga kapatid na may sakit at nararamdaman, Panginoon, na hindi namin nakasama ngayon, ilalapit namin sila sa iyo, Panginoon. Kayo magpagaling po sa kanila kung loloobin mo, Panginoon. At sa mga may gagawin pa mamaya, dun po sa mga may pupuntahan pa, especially dun sa kapatid namin na pupunta sa hospital para po sa result, Panginoon. We pray, Lord, kung ano man yung kalooban mo, kung ano yung nais mo sa buhay nila, yun yung matupad, Panginoon. Namin na may plano ka sa mga ito. Muli, Panginoon, tinataas namin at binabalik ang lahat ng kapurihan sa iyong pangalan, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan at pagkukulang, lihiman ulantad at ingatan mo po kami, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwalay-walay. Makauwi kami ng ligtas at payapa, Panginoon. Maraming salamat po. Upang aming sama at dalangin sa pangalan ni Jesus, sa tulong ng iba ng Espiritu. Amen. Para po sa benediksyon, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon, at magpakailan pa man. Amen. God bless po.